Maligayang pagbabalik sa channel, kaibigan. Sa taas ng presyo ng mga bagay ngayon, ay sigurado na matutukso ka kapag nakakita ka ng isang apartment na sobrang mura ang renta. Pero huwag ka magmadali sa pagkuha neto dahil baka may tinatago itong sekreto. Ako ang ligaw na kaluluwa at may ikukwento ako sa iyo. Tinatype ko ito sa computer ng ComShop alas 4 ng madaling araw dahil iniwan ko ang laptop ko 1 oras na ang nakalipas at wala na akong balak balikan pa iyon. Kung binabasa mo ito at naghahanap ka ng murang apartamento sa bansa, iwasan mo ang masyadong mababa ang renta kahit anong mangyari. Huwag mong pirmahan ang kontrata, huwag mong kunin ang mga susi, at alang-alang sa lahat ng banal, kapag may nakita kang addendum na may napasulat na Midnight Guest Protocol, tumakbo ka na palayo. Akala ko matalino ako. Akala ko nakuha ko ang pinakamagandang deal ng buhay ko. 2,000 lang kada buwan para sa isang 2-bedroom loft. Wala akong pakialam na ang property manager, isang kabadong babae na tatawagin ko na lang na Gina, ay ayaw tumingin sa mata ko habang inaabot niya ang kontrata sa akin o nang sabihin niyang naggagargle ang mga tubo tuwing gabi. Pinirmahan ko ang pangalan ko, kinuha ko ang mga susi at pagkatapos ay ibinigay niya sa akin ang welcome gift. Hindi iyon prutas, isa iyong toolbox na may laman na 3 rolyo ng industrial tape, isang tumpok ng makakapal na blackout curtains at isang pirasong papel na may naka-bold, naka-capital letter at napakakakaibang mga alitungtunin. Hindi pwedeng pag-usapan ng mga patakarang ito, babala niya sa akin. Ang pagpapaalis sa iyo ang pinakamagaan na problema kung susuway ka sa mga ito. Tinawanan ko siya noon, hindi na ako tumatawa ngayon. Junior architect ako, na sa totoo lang ay magarang paraan lang ng pagsasabing nagtatrabaho ako ng napakahabang oras kapalit ng halos walang sahod. Kailangan kong manatiling malapit sa opisina at mukhang perpekto ang mga loft na ito. Ang floor-to-ceiling na mga bintana, nakalantad na ladrilyo at industrial chic na disenyo ay parang interior ng isang mamahaling design magazine. Sa araw ng pag-iikot sa unit, lahat ng bintana ay natatakpan ng pinakamakapal na kurtinang nakita ko. Pati ang salamin sa banyo, isang napakalaking antigong salamin na nakabolt sa pader, ay natatakpan ng itim na tela. Ipinaliwanag iyon ni Gina ng pagsasabing ang dating tenant daw ay isang hypochondriac na sensitibo sa liwanag. Pero ng oras na para pirmahan ang kontrata, binuksan niya ito sa pahina 14. Clause 7, bulong niya, ang Midnight Guest Protocol. Ganito ang nakasulat. Sumasang-ayon ng tenant na mula 2:14 a.m. hanggang 4:44 a.m., lahat ng reflective surfaces sa unit ay kailangang matakpan. Kasama rito, ngunit hindi limitado sa mga salamin, bintana, telebisyon, at mga metal na ibabaw na hindi pinikintab. Ang hindi pagsunod ay ituturing na isang imbitasyon. Hindi mananagot ang management sa anumang pisikal o psychological na pinsala na mangyayari dahil sa naturang imbitasyon. Tinanong ko siya kung biro ba iyon, kung minumulto ba ang gusali. Hindi tumawa si Gina, tinapik niya lang ang papel gamit ang napudpod na kuko. Ito ay bahagi ng paninirahan dito. Ang mababang renta ay kapalit ng inconvenience. Gusto mo ba ang apartamento o hindi? Wala akong pera at desperado ako. Pinirmahan ko ang kontrata. Inisip kong sasabayan ko lang ang hangal nilang pamahiin ng loob ng ilang buwan, makakaipon ng pera at saka aalis. Hindi ako naniniwala sa multo. Naniniwala ako sa batas ng kontrata at murang renta. Noong unang gabi na inilagay ko ang mga gamit ko sa unit, medyo nahihiya ako pero ginawa ko pa rin ang pagtakip sa lahat ng reflective surfaces. Nagset ako ng alarm sa phone ko ng 1:50 a.m. Nilibot ko ang apartamento, inibaba lahat ng kurtina,
Tinakpan ng tuwalya ang salamin sa banyo at iniikot ang computer monitor. Pakiramdam ko ay parang batang naglalaro ng taguan. Ang unang linggo ay halos walang nangyari. Medyo nakakaboring nga. Gagawin ko lang ang routine ko at pagkatapos ay makakatulog habang naririnig ang mahihinang tunog ng trapiko sa labas. Makapal ang mga pader, kungkareto at ladrilyo, kaya kapag nakasara na ang mga kurtina, parang nasa sarili mong maliit na mundo na nakahiwalay sa labas. Pero bandang kalagitnaan ng ikalawang linggo, may nagbago. Kahit hindi ko maipaliwanag kung paano ko nalaman, may kakaibang pakiramdam. Parang yung pakiramdam na tumitindig ang balahibo sa batok mo kapag may nakatingin sa'yo. Pero 100 beses na mas malala. Bandang 3:00 ng madaling araw isang gabi, nauhaw ako. Yung uri ng uhaw na kalahating tulog ka at naglalakad papunta sa kusina para kumuha ng tubig. Hindi ko na binuksan ang ilaw. Umaasa lang ako sa mahinang ilaw ng kalsada na pumapasok sa maliit na siwang sa pagitan ng kurtina at bintana. Kumuha ako ng malinis na baso mula sa dish rack at binuksan ng gripo. Nang itaas ko ang baso sa labi ko, natigilan ako. Ang microwave ko. Nakalimutan ko ang pinto nito. Itim at makintab ang salamin nito. Isang perpektong salamin ng madilim na kusina sa likod ko. Pero may mali. Sa refleksyon ng microwave, may isang figura. Matangkad at napakanipis, nakabalot sa tila mamasamasang benda. Ang anggulo ng ulo nito ay parang imposible. Halos nakapatong lang ang bungo nito sa balikat. Nakatingin ito sa akin. Nabitiwan ko ang baso at nabasag iyon sa sahig. Mabilis akong lumingon, kumakabog ang dibdib ko, naghihintay na may umatake. Walang tao sa kusina. Tumingin ulit ako sa microwave. Ang taning refleksyon ay ang madilim at walang lamang kong kusina. Inisip kong baka sleep paralysis lang iyon, isang guni-guni na dulot ng stress at imahinasyon. Agad kong tinakpan ng karton ang pinto ng microwave at tinape iyon. Nilinis ko ang mga basag na salamin habang naninginig ang mga kamay ko at nasugatan pa ang daliri ko. Hindi na ako nakatulog pa noong gabing iyon. Simula noon, naging sobrang istrikto na ako. Hindi lang basta tinatakpan ng mga salamin, tinitape ko sila. Tinape ko ang makintab na chrome ng toaster ko. Tinape ko pati ang salamin sa harap ng oven ko. Nilagyan ko pa nga ng matte screen cover ang laptop at phone ko at pinapatay ko pa rin ang mga iyon at itinatago sa ilalim ng unan ko bago pa mag 2:14 a.m. Nagsimula akong magsaliksik. Pumunta ako sa City Archives. Ang apartment pala ay dating textile factory noong 1920 na nasunog noong 1928. 12 tao ang namatay sa isang silid na napapalibutan ng mga salamin. Pagkatapos, siniyasat ko ang mga tenant na nauna sa akin. Hindi lang sila basta umalis. Nakakita ako ng police report para sa apartment na 3 pinto ang layo. Domestic disturbance ang tawag. Natagpuan nila ang tenant na sumisigaw sa banyo, kinakamot at kinakaladkad ang salamin habang sumisigaw. Hindi ako yan sa loob. Dapat umalis na ako noon. Dapat nagbayad na lang ako ng lease break fee at natulog sa kotse ko. Pero matitigas ang ulo ng mga tao. Sinabi ko sa sarili ko na kontrolado ko ito. May sistema ako. Hanggat sinusunod ko ang mga patakaran, hindi makakapasok ang midnight guest. Nakasulat sa kontrata na ang anumang hindi natatakpang reflective surface ay isang imbitasyon. Kung hindi ko ito iimbitahin, hindi makakapasok. May patakaran ito. Pero may isang detalye akong nakalimutan. Ang pinakamapanganib na reflective surface ay hindi salamin o bintana.
Ngayong gabi, may deadline ako para sa isang malaking stadium rendering sa trabaho. Umaandar lang ako sa caffeine at matinding kaba. Nagpuyat ako hanggang sa mag-2 a.m. Sinave ko ang project, pinatay ang computer at ginawa ang routine ko. Natakpan ng malaking salamin, sinuri ang mga bintana, sinuri ang mga appliances. Pakiramdam ko ay ligtas na ako. Pumasok ako sa banyo para magsipilyo, pinatay ang ilaw sa hallway at iniwan lang ang mahinang nightlight para hindi biglang kumislap ang chrome ng gripo at makita ko ang sarili kong refleksyon. Dumura ako sa lababo habang pinapanood ang tubig na umiikot pababa sa drain. Pero biglang tumigil ang pag-alos ng tubig. Naiipon ng tubig sa puting porselana ng lababo. Umangat ito, madilim at hindi gumagalaw. At nandoroon iyon, isang perpektong bilog na reflective surface. Nakatitig ako roon. Hindi ko maalis ang tingin ko. Nakita ko ang sarili kong mukha sa refleksyon ng tubig. Pero may mali. Ang refleksyon ko ay hindi nakatingin pababa sa lababo. Nakatingin ito diretso sa akin at nakangiti. Hindi iyon ngiting pangtao. Sobra itong lawak. Ang mga mata sa refleksyon ay kulay itim. Hindi yung normal na itim na may puting tuldok ng pupil. Isa lamang itong walang hanggang kailaliman kung saan dapat naroon ang mga mata. Sinubukan kong umatras, sinubukan kong sumigaw, pero hindi ako makagalaw. Hindi nasa likod ko ang guest sa pagkakataong ito. Nasa refleksyon ito at umaangat ito. Nagsimulang kumilos ang tubig sa lababo, hindi mula sa drain, kundi mula sa gitna na parang may tumutulak pa itaas mula sa ilalim. Unti-unting lumabas ang mga kamay ng refleksyon ko, hindi pababa sa lababo, kundi pataas mula sa tubig. Malamig na mga daliri ang kumapit sa leeg ko. Pakiramdam nila ay solidong parang bakal. Napakalamig sa balat ko. Ramdam kong tumagos ang lamig hanggang sa damit ko. May bahagyang amoy ito ng nabubulok na tubig at bakal. Hinila ako pababa. Halos ilang pulgada na lang ang layo ng mukha ko sa tubig habang nakatutok sa akin ang dalawang itim na mga mata sa refleksyon ng sarili kong mukha. May boses na umalingaw-ngaw, hindi sa silid, kundi sa loob mismo ng utak ko. Salamat. Nagpumiglas ako, sumipa, nagwala ang braso ko at natamaan ng mabigat na takip ng tangke ng inidono. Hindi na ako nag-isip. Hinampas ko iyon pababa sa lababo. Nabasag ang ceramic at naghiwa-hiwalay ang lababo. Sumabog ang tubig kung saan-saan at nabasa ang mga binti ko. Nawasak ang refleksyon sa libu-libong kumikislap na basang piraso. Agad na kumalas ang pagkakahawak sa leg ko. Napabagsak ako sa sahig ng banyo, hinihingal at inuubo. Katahimikan. Unti-unting nawala ang tubig sa nabasag na porselana kung saan pumutok ang tubo. Gumapang ako pa atras, parang alimango, palabas ng banyo at malakas na isinara ang pinto. Hindi ako tumigil. Kinuha ko ang wallet ko at tumakbo palabas ng apartamento. Iniwang bukas ang pinto sa likod ko. Tumakbo ako pababa ng 6 na palapag sa hagdan dahil hindi ko kayang pumasok sa elevator na may mga salamin. Paglabas ko sa kalye, malakas ang ulan. Tumayo ako sa sidewalk, basang-basa ang damit ko hanggang buto. At doon ko napagtanto kung ano talaga ang nagawa kong mali. Tumingin ako sa maliit na paddle sa sidewalk. Walang refleksyon. Tumingin ako sa salamin ng isang tindahan. Wala. Sinuri ko ang side mirror ng isang nakaparadang kotse. Wala ring laman. Wala na akong refleksyon. O kahit papaano, wala na akong nakikitang ganon. Pero sa gilid ng paningin ko, may nakikita ako. Ang midnight guest. Naglalakad kung saan ako naglalakad. Isang sandali lang ang pagitan sa likod ko.
at bawat sandali ay mas lumalapit sa akin. Kung anuman ang gumapang palabas ng lababong yun, hindi ko alam kung ako lang yun o isang nilalang na hindi dapat nasa mundo na ito. At ang bagay na sumusunod sa akin, pakiramdam ko naghihintay lang ito na tumitig ako sa salamin ng sapat na katagalan para tuluyang itong makalabas. Kaya binabalaan kita, kung magrerenta ka ng sobrang murang apartamento, huwag mong pipirmahan ang kontrata kapag nakita mo ang clause na iyon. At kung pinapakinggan mo ito sa phone mo ngayon, pakiusap, huwag kang titingin kapag namatay ang screen dahil baka makita ka niya sa refleksyon mo doon. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.